Yan. Parang inaantok pa ata kayo. Yung palakpak po para kay Jesus. Ayan. Palakpak po nung mga masayang naka-attend uli ngayon. Oh. Okay? Akin munang aayusin. Napasok sa bibig. Pasensya na kayo ha, naiilang talaga ako na. Malapit, medyo malapit. Okay. Ayos na? Ayos na? Parang humina. Okay na? Ayos na? Ayos na? Okay. Ang tao po ay may kakayanan na mag-endure ng sobrang tinding pain. Ano? Kaya po ng taong magtiis ng sakit. Kaya po ng taong magtiis ng hirap. Kaya po ng taong pagdaanan kahit na anumang problema. Basta't maliwanag sa kanya kung ano ang magandang end result nito. Okay? Ulitin ko. Ang tao po ay may kakayanang mag-endure ng napakatinding pain. Kaya po niyang magtiis ng napakatinding hirap. Kaya po ng taong dumaan sa napakatinding pagsubok o problema. Siyempre, ibig sabihin nun, emotionally and psychological pain. Basta, alam niya, malinaw sa kanya, kung ano ang magandang dulo nito. Okay? So, ang tao pala, kaya niyang mag-endure ng problema, ng sakit, ng hirap, basta't alam niyang maganda ang dulo, maganda ang resulta. Okay? The problem is, kahit kaunting sakit, kaunting hirap, pag wala pong makita ang taong magandang kahihinat na nito, hindi niya na matiis ang kaunting hirap. Hindi na niya matiis ang kaunting problema. Hindi na niya mapagtagumpayan ito. Bakit? Kasi wala siyang makitang magandang bunga o magandang maidudulot. Pag po ang problema ay dumating sa buhay ng tao, at hindi natin ito nakitaan ng pwedeng magandang resulta, ay mamumroblema ka talaga. Alam niyo po sa Bible, meron pong isang pangyayari doon, kina Paul, na kung saan sila ay naka-experience ng isang problema. Isang problema na hindi naman nila ine-expect kasi po ang ginagawa nila ay kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa kanila. Ano yon? Ito po ay ang pag-share ng gospel. O ang pagtuturo po sa marami patungkol sa salvation na pwede nilang ma-experience in Christ Jesus. Sino po rito nakaka-relate na nagsasabing, gumagawa naman ako ng kalooban ni Lord, pero ba't may problema pa rin? Ang ginagawa ko na nga ay yung mismong ipinagagawa ng Diyos at hindi yung hindi. Ay bakit may testing pa rin? Okay? Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo yung verses, Acts chapter 16, beginning verse 16. Acts chapter 16, beginning verse 16. Isang araw, nang kami papunta sa Puok Dalanginan, nasa lubong namin ng isang batang babaeng alipin. Sinasapian siya ng masamang espiritu, kaya siya nakakapanghula. Ay may karga pala, ano? Tuloy natin. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Oh, kaya pala nakakapanghula ay may karga.
Ibig sabihin, bahala na kayo mag-isip na. Sinundan-sundan niya kami ni na Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw ang ginagawa niya iyon, kaya't nainis na si Pablo. Si Pablo pala ay naiinis din, ano? Kasi lagi daw sinusundan. Hinarap niya ang bata at sinabi sa Espiritu, iniuutos ko sa iyo, sa pangalan ni Hesukristo, lumabas ka sa babaeng iyan. At noon di lumabas ang Espiritu. Wow. Relate na relate tayo dito, deliverance Verse 19. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, kahihigpit ng mga are. Hindi nakita yung lumaya na yung bata sa karga. Ang nakita ay wala na ang ating negosyo. Wala na ang ating negosyong manghuhula. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, ano nangyari? Sinunggaban nila sina Pablo at Silas, kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Verse 20, iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Kita nyo gayon, pumunta si Paul and Silas sa lugar na iyon para mag-share ng gospel, para gawin ay ang pinagagawa ni Lord. Pero sa halip na ang maranasan nila while doing the will of God ay blessing, anong naranasan? Problema pagsubok. Kaya ngayon pong umagang ito, hayaan niyo po na sa biyaya ng Diyos ay mapag-usapan natin. Bakit sa kabila nga naman ng ating paggawa ng kabutihan, sa kabila ng paggawa natin ng kalooban ng Diyos, may testing pa rin. May nagiging problema pa rin. At ano ang mga magagandang naiidulot nitong problema? Meron nga ba talagang maganda sa problema? Kaya hayaan niyo po sa biyaya ng Diyos na i-share ko sa inyo ang topic na ito na pinamagatan ko pong anong maganda sa problema. Tayo mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito na kami po ay biniyayaan ninyo. Una sa lahat, biyaya ng buhay. Salamat po sa pagkakataong muli kami po ay makapag-gather, makapag-join through online, makarinig ng iyong mga salita, mapag-aralan ito. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga kamalian, sa aming mga kakulangan, sa aming mga kalabisan. Patawad po, Ama. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. At sa oras na ito, wala po kaming ibang hiling, kundi ang pagsama niyo po, Holy Spirit. Bless the lips of your servant as you bless the ears and the hearts ng makikinig. At salamat po, Panginoon, dahil bibiyayaan yung maging crystal clear ang lahat naming mapapag-usapan. Holy Spirit, be with us. You are our teacher. You are our mentor. You are our coach. Teach us today. Dwell upon our needs. We need you. Salamat po, Ama. And I declare your complete victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. At wala pong ibang maparangalan, mahayag, mataas at makilala sa kalagitnaan ito, kundi ang natatanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Salamat po, Ama. We dedicate to you this service. Be blessed, O Lord. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Amen. Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Praise God. Everybody say, anong maganda sa problema? Ay pag naririnig ho natin na yung problema, ay parang hindi na agad maganda. At madalas kong natatanong, sino ho dito ang paggising mo kinaumagahan ay ang unang-una mong prayer ay ito, Lord, biyayaan niyo po ako ng madaming problema ngayon. Meron ba? O Lord, I declare today
Today is the day that you have made na punong-puno ng pagsubok. Wala, no? Wala. Kasi nga, pag narinig natin, problema, ayaw ko niyan. Yan po yung mga nasa listahan ng mga ayaw marinig ng mga Kristiyano. Ano? Anong una? Number 1, devotion. Number 2, dadako na po tayo sa pagbibigay. Ayaw din narinig yan. Number 3, problema. And the list go on. Pero ibig ko lang sabihin dito, pag narinig mo yung salitang problema, ayaw mo niyan. Pero lagi pong may mabuting naiilabas ang Diyos sa lahat ng bagay na pinahihintulutan niya. Sino nag-a-agree doon? Laging meron. Sabi ko nga sa inyo last Sunday, ay lahat ay ginagamit ng Diyos sa ikabubuti natin. Even the bitter. He can put it in the batter to make you be better. Lagi pong may maganda. Sabi mo nga sa katabi mo, laging may maganda. Iba naman ang sinasabi nung isang kalalakihang bata din, laging may maganda. Oo nga, narinig yung maganda. Ay, naman, sa galing. Okay. Ano ang magandang naidudulot ng problema sa atin? Number 1, ipapakita ng problema ang tayo ng puso. Ipapakita ng problema o pagsubok o testing o trials, bahala ka na kung anong version gusto mo, kung ano ang tayo ng iyong puso. Yan. Sabi po sa Bible, ang pinaka-deceiving na part ng tao, ng katawan ng tao, o ng buong pagkatao ng isang tao, ay ang kanyang puso. Sapagkat ito daw po yung mapanlinlang. Akala mo you're okay, but you're not. And the only way, para daw malaman natin kung ano talaga ang tayo ng puso natin, ay kapag tayo'y humarap sa Diyos. Minsan nga lang ang problema ito. Hindi agad-agad mo nare-realize o nararamdaman kung ano nga ba ang sinasabi ng Diyos sa atin patungkol sa tayo ng ating puso. So ano ang ginagawa ng Diyos para maihayag o maipakita sa atin ano ang sitwasyon o tayo ng puso natin? Alam niyo po ito, nakita ko problema. Ang problema, ang magpapakita, magre-reveal, mag-e-expose ng tayo ng puso natin. Balikan po natin si Pablo at saka si Silas. Sabi ko nga sa inyo, pumunta po sila sa lugar na yon para mag-minister, para gawin ang ipinagagawa ng Diyos. Pero ano nangyari? Sa halip na sila'y mabless, ang na-experience nila ay trouble, ang na-experience nila ay problem. Sila po'y hinuli. Nung una na may hindi issue ang pag-share nila ng gospel doon, kaya nga lamang ay nung may dineliverance sila, naging issue. Sounds familiar. Diba? Na nung una naman ay nag-share lamang tayo. Tapos nung here comes deliverance, nagka-issue. Diba? After that, ito naging malaking problema. Hinuli po sila at ikinulong. Pero hindi lang basta na ikinulong. Ang sabi po sa Acts chapter 16, verse 22, the crowd joined and attacked against them. Sa Tagalog po, babasahin ko sa inyo, nakisali ang mga tao sa pananakit sa kanila at pinahubaran sila ng mga pinuno at pinahagupit. Ano naman niya? Gumagawa naman ako ng pinagagawa ni Lord, bakit naman biglang ako'y ginaganito? Ano pa? Verse 23, pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Pinakulong na nga, pinabantayan pa. Para silang nasa mga prisoners sa maximum tolerance. Parang gano'n. Parang sila ay matitinding mga criminals ang dating. Ano pa? Verse 24. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Inipit daw ho. And fastened their feet in the stocks
inipit ng dalawang malalaking kahoy. Nakakulong na, nakakadina na, inipit pa ang paa. Hanggang may makakaligaw pa. Grabe, ano? So imagine, sila po'y napahiya dahil sa pagkahuli sa kanila, wala naman silang masamang ginagawa. Ano pa? Another level of hiya. Kasi hinubaran sila in public at doon hinagupit. Ano pang isang pinagdadaanan ng mga ito? Masasakit ang katawan, binugbog eh. Hindi lang naman daw yun ang huli ang bumugbog eh, di ba? Ayon doon sa verse. Pati daw yung mga tao ay nakisali, nakibugbog. Kahigpit. At ano pa? Sila'y ikinulong sa napakadilim na kulungan. At ito yung may madalas ko nang naikwento sa inyo, mga kulungan that time ay nasa ilalim ng city, na kung saan lahat ng mga waste, dumi, ng mga nakatira sa syudad na yun doon na naagos, name it. Hindi ko na isa-isahin. Ano? Kami mga nag-aalmusal pa eh. Name it. Ano pa? At dahil madumi, syempre, may mga tropa pips na nakatira doon. Alam niyo na rin kung sino yung mga nakatira doon. Si Mickey Mouse. Sino pa? Yung sikat na duo ngayon. Larva. Sina Larva. Nandun sina Larva. Nandun na lahat. Ano pa? Sila po ay nakakadena. Tapos, inipit pa ang paa. May sugat sila ha, may sugat. So kung nandoon si Mickey Mouse, at may sugat sila, for sure, inuutay sila ni Mickey Mouse. Hello? Ano po ang kanilang sitwasyon? Napakahirap. Hinog na po sila para magreklamo, mamroblema. Pero ano po ang kanilang ginawa? Sila'y sumamba, nag-worship. Sila'y nag-worship. Verse 25, ang sabi po doon, about midnight, Paul and Silas were praying and singing. Sige, yung mga naririyan, anong basa dyan? Hymns. Okay? Hymns to God. Sa halip na mag-murmur, sa halip na magreklamo, sa halip na mamroblema, sa halip na mawindang sa sitwasyon, ano ang ginawa ng dalawa? Sila ay nag-pray, sila ay nag-worship. Okay? Bakit nila nagawa yun? Bakit nagawa ng dalawa, ni Paul at ni Silas, na sa kabila nung hirap na kanilang nararanasan, ay nagawa pa nilang mag-worship kay God? Alam niyo kung bakit? Kasi ito po ang tayo ng puso nila. Sila kasi ay secured kay God. Okay? Secured sila kay Lord. Ito ang tayo ng puso nila. Kaya nga sabi ko sa inyo ang problema po ay magpapakita, mag-i-expose ng tayo ng puso mo. Paano? Paano ba ang nagiging reaction mo kapag nasa harap ka na ng hindi magandang sitwasyon? Anong reaction mo? Ikaw ba ay nainit na ang ulo? Tayo ba ay natutulala na at ayaw ng kumilos? Uy, ano gagawin natin din eh? Bahala ka na diyan. Kung alam mo gagawin eh. Ikaw ba ay nalilito na at hindi na magkaintindihan? Uy, paano? Aray kang gagawin mo? Ay, hindi mo patapos ariya. Oo nga eh. Aray, may bago na uling module eh. Ayoko na ng module na yun. Sabi ng mga kabataan siguro nakikinig ngayon, ay pastor, hindi nyo na isama sa listahan ng mga ayaw marinig. Module. Okay. Ano reaction mo? Pag humaharap ka na sa problema. That, my friend, is God's way of showing the tayo of your puso. Okay?
Gusto po ng Diyos na secured tayo sa Kanya. Okay? Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew chapter 16 verse 25a, "Therefore I tell you the truth, do not worry about your life." Ayaw po ng Diyos na hindi ka confident sa Kanya. Ang gusto po ng Diyos, ang tayo ng puso natin, yung tayo'y sure na hindi tayo pababayaan. Ang taong sobra pong namumroblema ay hindi pa talaga secured kay God. Ano sabi ko? Ang taong sobrang mamroblema, ba't nilagyan ko ng sobra? Kasi normal po ang magkaproblema. Normal na pagdating ng problema ay mapaisip ka nga naman, ala naman, ba't nga naman gano'n eh? Pero kung ito po ay pahahabain mo pa at masyado nating i-highlight sa buhay, there is a problem. Again, ang tao pong sobrang mamroblema ay hindi pa talaga secured kay Lord. Bakit? Matthew 6:31 to 32a. "So then, don't worry saying, what will we eat, or what will we drink, or what will we wear? For the unconverted pursue these things." Everybody say, unconverted. Sino ba yung mga sinasabi ni Jesus diyan na unconverted? Sila po yung mga hindi pa talagang sold out kay God. Okay? Sila yung mga hindi pa talaga secured that God is good. Kaya problema. Remember, yung mga disciples po, sila po ay namroblema, nag-alalang masyado nung binabagyo na po sila sa gitna ng dagat. Alay, pastor, sino ganun mang hindi mamumroblema pag binabagyo na? Kami nga ay nasa gitna ng parang binabagyo, namumroblema. Pag naman nasa gitna ng dagat. Kung nga naman may point nga naman Yun nga iba, nasa gitna ng syudad, binabagyo, namumroblema. Pag namang nasa gitna ng dagat, hindi mamumroblema. Hindi yun nga nasa gitna ng lupa, hindi naman lulubog sa lupa. Lalo na yung lulubog, nasa gitna ng dagat. Pero hindi sila ganun ka-secured pa. Bakit sila nag-alala? Basahin ko muna sa inyo yung verse. Mark chapter 4 verse 41. "They were overwhelmed by fear and said to one another, 'Who then is this? Even the wind and sea obey him.'" Natakot sila, sabay bigla rin nilang napatanong sa sarili nila, sino nga ba talaga itong si Jesus? Na miski yung hangin, miski yung bagyo, ay nakikinig sa Kanya. At pag napatanong silang ganun, ibig sabihin lang pinapakita na hindi pa talaga nila lubusang kilala si Jesus. Alam niyo pa po, isang sign na hindi pa natin talaga lubusang kilala si Jesus ay kapag masyado tayong nagpapa-overwhelm sa problem. Pastor, bakit natin ito pinag-uusapan? Not to put down yung mga namumroblema, but sa biyaya ng Diyos ay i-reveal sa atin anong tayo ng puso natin. Baka kasi akala natin sold out na tayo kay God pero hindi pa pala. Baka akala natin hindi ako'y talagang tinanggap ko si Jesus, ako'y confident kay Lord. Uy, nariyan na ng batilik. Naku, wala pa akong pambayad din. Naku, ano naman yan? Diyos ko po. Di ka kasasabi mo lamang sold out ka kay God. Sold out na nga ang paninda ko. Wala na akong ibabayad niya sa batilik na yan. Yung kanina nagmamalaking siya daw sold out kay God, biglang sa paninda, nakapokus ang puso pala. Oh no. Okay? Ipapakita po ng problema ang tayo ng puso natin. Ipapakita po ng problema the level of your relationship with our God. Bakit? Kasi kapag ang relasyon natin talaga namang intact sa biyaya ng Diyos, alam mo, hindi ka pababayaan. Pero kapag ang iyong relationship wiwindang-windang, sabi nga ng kantang malapit na uli nating marinig ay kumukuti-kutita, bumubusi-busilak. Ganyan ang apoy ng mga Kristiyano. Cut! Diba? Iindak-indak. Kukurap-kurap. Ay, wag gayon. Yun ay bagay sa Christmas lights.
Hindi sa apoy natin. Amen? Ang problema po ay magpapakita at magpaparealize sa iyo ng iyong nabubuong distance kay God. Hello? Remember what happened to Peter? Nung nakapokus pa siya kay Jesus, hindi siya lumulubog sa tubig. Nananatili siya sa himala. Ano mang problema, bagyo kinakaharap niya, nilalakaran lang niya. Sino may gusto nun? Anong problema man ang hinaharap mo, nilalakaran mo lang. Ano man bagyo yung hinaharap mo, bagyo ka lang, lalakaran lang kita. Catwalk, lava walk, ano mang walk. Di ba? It doesn't matter, problema ka lang, lalakaran kita, nakatingin ako kay Jesus. Kailan nagsimulang lumubog at mawala sa himala? Si Peter, nung nawawala na ang tingin niya kay Jesus. Ba't nawawala ang tingin? It could be, napatingin na sa iba. Yan nga baga sinasabi, tingin ng tingin sa iba eh. Sabi mo nga dyan sa katabi, huwag na lagi nakatingin sa iba. Saan ka pa tumitingin? Nandito lang naman ako. Sabi ni Jesus, saan nakatingin? Saan naghahanap ng pag-ibig? Kaganda-gandang merong isang umiibig sa iyo, sabi nung youth gig, di ka iiwan, matibay na relationship. Oh. Kala nyo ha, nakikinig kaya ako sa youth gig. Okay. Ipapakita po ng problema, kumusta na ang relasyon mo sa Diyos. Di ba? Ang ganda ng problema. Bakit maganda, pastor? Baka kasi akala natin in love pa tayo kay Lord. Kaya sasabihin ng Diyos, sige, pinahihintulutan ko ang problema para makita ng taong ito ang level of relationship na niya talaga sa akin. Bakit biglang nagiging matakotin ka? Di ba, alam mo that God is for you, who can be against you, no weapon formed against you prosper. Ba't na parang matatakotin ka? Alam niyo pa, nakita ko kagandahan ng problema, nakakapagpa-devotion. Hello? Sino po rito yung honest enough, aamin siya, na ako po talaga, pastor, napapabalik po ako sa devotion pag meron po akong pagsubok eh. Di ba? Parang, kumusta devotion mo? Ito yung huli kong devotion, nung na-testing ako ni Lord, humanda ka. Humanda ka sa susunod na testing. Doon ka lang pala nagde-devotion, ha? Kasarap ganun nagde-devotion nang hindi ka nag-iintay ng testing muna. Ng problema. Hello? Napakaganda example dito eh. Alam niyo po ba na ang mga tao daw ay parang mga tea bags. People are like tea bags. Hindi libag ha, tea bags. If you want to know what's inside them, just drop them into hot water. Hindi ko sinasabing yung taong may problema, ilubog mo sa mainit na tubig. Baka kasi mali ang pagkaintindi ninyo sa illustration ko eh. Hindi po yun. Ang ibig sabihin lang noon, tayo daw po'y para palang mga tea bags o tsaa. Malalaman mo lang talaga ang flavor niya kapag inilubog mo na sa mainit na tubig. Lumalabas na ang katas niyan. Lumalabas na talaga ang kulay niyan. Lumalabas na talaga ang amoy. Lumalabas na talaga kung sino siya. Okay? Kaya ang sabi ng iba, gusto mong makilala yung tao, kailangan makasama mo siya ng mahabang panahon sa loob ng bahay. Hindi. May mas ma-effective pa dyan. Pag nakasama mo siya sa problema, mas makikilala mo ang tao. I-reveal po ng problema ang pagkatao mo. I-reveal po ng problema ang puso mo. Kaya mahalaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, alisin niyo na po lahat ng problema sa mundo para matapos na po, para maging maganda na. Hindi yan gaganda. Hindi yan gaganda. Ang buhay na ito ay hindi gaganda kung walang problema. Dahil una, hindi mo ma-appreciate na maganda kasi walang kabaligtaran. Hello? Lalo pag iisa lang,
Di ko makalimutan yung moving Pacific Rim. Sino nakapanood na ng Pacific Rim? Huwag kayong magda-download ha. Illegal yon, masama yon. Pwede nyo panoorin sa Facebook, meron naman. Ang mga boses nga lang, pag hindi malaki, maliit. Ewan ko, ganun boses eh. Sa Pacific Rim po, meron po dong isang bida na babae na marami na po akong pinagtanungan, kaya hindi ako nag-iisa, para naman daw po sa kanilang tingin, hindi naman talagang magandang-maganda. Okay? Iisa ho yun, yung nagpipiloto ng mga, ng mga robot na malaki. Pero dahil siya lang ang nag-iisang babaeng lagi pinakikita doon, sa moving iyon, nakakulang-kulang 2 oras, ano mapapansin mo? Bago matapos yung moving yung kaganda na no. Ang ganda-ganda na ni ate girl. Bakit? Siya lamang po ang babae. Di mo ma-appreciate talaga yung quote-unquote talagang maganda. Kapag walang choice, the same thing, God allowed problems para mas ma-highlight, makita mo kung anong maganda. Oh. Hello? Imagine kung ang iisa lamang ang kulay. Halimbawa, ang kulay lamang ay pusha. Spelling na nga lang, hirap na. Yun lang ang kulay. Talagang kahit saan ka tumingin. Puro Hindi mo ma-appreciate ang ganda. Kaya pwede ba sabihin mo ngayon, Lord, salamat po sa problema. More pa. Walang magsabi. Mamaya siguro baka mas makukonvince ko kayo pagka umusad pa tayo. Okay. Alam mo ba, na mas interesado ang Diyos sa karakter natin kaysa sa comfort natin? Nung tinanggap mo si Jesus, hindi siya nangako sa iyo ng bedo process. Actually, when we accepted Jesus, ito ang sabi niya. Sabi ni Jesus, humanda ka. This world will gonna hate you. Because this world hate me. Because they don't know the Father who sent me, then this world will gonna hate you as well. Nakakapa-English pala itong lapel. Anong kapangyarihang meron ito? Pahiram ko sa inyo mamaya, testingin niya. Totoo. Hindi yung sa lapel ha, yung pag tinanggap mo si Jesus, ang sinasabi kong totoo. Hindi po nangako ang Diyos ng bedo process, maalwang buhay. Hindi. Sabi nga niya, behold, I am sending you like a sheep in the pack of wolves. Ano yung sa Tagalog? Ikaw ay aking sinusugo na tulad ng isang tupa sa grupo, sa gitna ng mga lobo. Saan ka naman nakakita ng yung tupa? Nung dumaan sa gitna ng mga lobo, ay nabahagang buntot ng mga lobo at natakot at sabi, naku po, may tupa ka. Takbo, may tupa. Hindi. Anong itsura niya? Na itsura niya yung pag naglabas ako ng sneakers sa aking mga life group members. Yun, ang itsura noon. Yun tuka-tuka na halimbawa yung maglalabas akong tagagalwa. Ay, naggasisikuhan pa eh. Huy, isa nga kayo, nasa napunta nga kayo. No? Yan ang life group ko. Masaya. Namimiss ko na nga po yun. Lagi po kaming online eh. Anyway, mukhang nag-aamoy, pwede na. Yan. Sabi ko, nag-aamoy pa lang. Hindi ko sinasabing pwede na. Baka naman may mag-edit ng video ko. Yan, in-announce nyo po, Pastor, o pwede na, in-edit. Yung galing ng ating mga media team eh. Pwede ba palakpakan natin si Lord sa buhay ng ating mga nag-a-assist sa atin sa technicals? God bless you guys. Okay. Proverbs chapter 16, verse 2. Yan. Proverbs chapter 16, verse 2. Humans are satisfied with whatever looks good. Tayo daw ay nasasatisfy kapag maganda, pag mabuti, pag okay. God probes for what is good. Ano ibig sabihin? Ang tao gusto niya mabuti, gusto niya masarap, maalwan, maayos, convenient. Ang Diyos ang gusto niya ikabubuti.
So again, interesado po ang Diyos, mas interesado ang Diyos sa pag-aayos ng karakter natin kaysa sa comfort natin. At ito ang mapapansin mo, sa pag-aayos po ng Diyos sa ating karakter, hindi talaga siya convenient. Hindi talaga siya comfortable. Na ang inihalin tulad nga dyan ay parang kinakaliskisang isda. Meron ho ba kayo nakitang isda na nung kinakaliskisan, nakakakiliti naman yung kutsilyo mo? Wala namang ganyan, ano? Talaga namang, bago nga kaliskisan, pinapatay muna eh. Hello? The same thing with us, Christians. Sumanda ka. Kung gusto mong magpakaliskis kay Lord, papatayin ka muna. Ano sabi ni Jesus? If you want to follow me, if you want to be my disciples, anong unang-una? Deny yourself. Pamatay ka muna sa sarili mo. Bago kita kaliskisan. Kasi pag kinaliskisan kita at buhay ka, papapalag ka. Nakita nyo sa palengke, meron ba doon pagkakuha ng tilapiang buhay? Mas mahal ang tilapiang buhay, sasabi ko sa inyo, kaysa sa patay. Kaya ang hinahanap namin, yung nagtitinda ng tilapiang buhay nung mag-aaga pa, maya-maya patay na yun. O yan, bibili na namin yan. Patay na yan. Wala kayo nakita nung buhay pa yung tilapia, dinampot na ganun, kinaliskisan agad, pa-expert. Walang ganun. Pagkakuha, anong gagawa? Pinupukpok muna sa ulo. Sa ulo agad. Bakit? Yung ulo kasi matigas. Kaya unang pinalalambot ulo. Pinatitigas, matigas kasi. Tapos, saka, kakaliskisan. Kasi pag buhay pa yan, pag hindi yan nag-deny yourself muna, papalag pa yan eh. Lord, masakit. Lord, pugi. Lord, pugi nga. Anak, hindi yan ako po naman. Pugi nga po. Anak, umayos ka. Gusto ko si sister ang para sa'yo. Pugi nga. Nagets niya? Okay. May dalawang bagay po tayong madadala sa langit. Our relationship with God and our character. Ano yung madadala mo sa langit? Our relationships. Ibig sabihin ng relationships, una, relasyon mo sa Diyos, padalwa yung relasyon natin. Yes, magkakakilala daw po tayo doon. Kasi doon daw, magpapasalamatan eh. Paano ko magpapasalamat kung di mo kilala? Hoy, thank you. Bakit? Ewan, basta thank you. Di nga kita kilala, sino ka ba? Hello? So, I therefore conclude na magkakilala, madadalang relationships kasi magpapasalamatan. Si life group member magpapasalamat sa life group leader niyang matyaga. Diba? May ganun eh. May mga magpapasalamat sa pastor. Thank you po, pastor. Salamat po, lagi niyo po kung pinatatamaan every Sunday, kaya po ako ito, kahit masakit lagi, linggo-linggo, at least nasa langit naman ako, hindi ako eternal na mahihirapan sa impyerno. Pero hindi ko man sinasabing lagi ko kayong pinatatamaan. Hindi ko yun intention. Okay. Ano pa daw ang madadala? Character. Everybody say character. Kaya alam niyo po, palibhas ay hindi naman yung sitwasyon dito o kalagayan dito madadala mo sa langit, hindi yun ang inaayos lagi ni Lord. Ang inaayos niya yung dadalhin mo doon. Hello? Kaya kung meron mang hindi maganda sitwasyon ngayon, huwag ka malungkot. Bakit? Di mo naman yung madadala doon. Hindi yan forever. Pandito lang yan. Ang inaayos ng Diyos ay ito. Bakit? Ito yung dadalhin mo doon. Kaya kapag ikaw ay mayayamutin pa, aayusin na yan ni Lord. Problema pa more. Bakit? Hindi pwedeng mayayamutin sa langit. Sasabihin mo doon sa mga angel, kayo ngay tumigil ng kawo-worship niya. Ingay na ingay niyo eh. Pagpasok ka dito, ilang milenya na ang dumaan na ingay niyo. Parang tumigil niya. Baka matabak ka ni Gabriel. O baka matabak ka ng sino mong merong malaking tabak doon. Michael, Gabriel, bahala na kung sinong tatabak. Ibig sabihin, hindi pwede. Kaya nga lagi ko tinatanong sa atin, hindi ako exempted, panlangit na gayang ugali natin. Pwede na sa langit yan. Mga tupakin pa, mga napakabilis uminit ng ulaw, nasagi ka lamang ay, ano ba? Pagtingin mo si ano palang nakasagi sa'yo, si Samsung. Bakit? Hindi, ayos nangyayari pa, dini pa, sagiin mo pa ako dini.
Pwede bang tanungin mo yung katabi mo? Pwede na gayang ugali natin sa langit. Kung hindi pa, kapatid, kung hindi pa, problems pa more. Yan ang pang-refine. Lagi itong nababanggit sa inyo. Pag umingi tayo kay Lord ng biyaya na mas maging patient, hindi niya tayo bibigyan ng instant patient. Pak! Hindi ganon. Ang bibigay ni Lord sa atin, paliligiran niya tayo ng mga tao, o lalagay tayo sa mga sitwasyon na matetest ang patience natin. Ang sabi nga, is school of patience. Laging gayon. Kaya kapag napapansin mo na ang mga nakapaligid na tao sa iyo ay ang hirap-hirap mahalin, tapos ang sitwasyon mo ay parang tinutukso ka laging maging magagalitin, humanda ka, tinuturuan ka ng Diyos ng another level of love. Inyong. Oo, ay pagkakahirap ng mahalin na rin, Lord. Oo, yan nga, tinuturo ko sa iyo. Kahirap mo rin kayang mahalin. Di ba gusto mo maging Christ-like? Opo. Ayan na. Wala na pong iba. Wala na ibang opsyon. Niiwan ako sa inyo bago mag-number 2. Gusto ng tao na mabago ang sitwasyon, gusto ng Diyos mabago ang puso. Lagi namang ang gusto mo'y umaluwa na agad ang kalagayan. Eh, may inaayos pa ang Diyos. Parang yung pagpapakabit ng internet. Gusto natin agad-agad ay mapakabit. Ang sabi naman nung magkakabit, may inaayos pa po. Hindi, gusto ko'y mapakabit na. May inaayos pa po. The same thing sa atin and kay God. Lord, ayusin niyo na yung sitwasyon ko. Lord, ayoko na sitwasyong ito. Ano sabi ni Lord? May inaayos pa nga sa iyo. Hindi, Lord, ikabit niyo na. Inaayos pa nga ang ugali nung nag-inquire. Number 2. Ano ang maganda sa problema? Mamaya, baka sa number 2, makukonvince ko na kayong mag-pray ng problems pa more. Number 2, ipapakita ng problema ang kalakasan ng Diyos. Sino po rito ang gusto mo ma-witness ang mighty power ni God? Kahina. Sabi ko, sino ang may gustong ma-experience ang mighty power ni God? Simple lang. Sabihin mo lang, Lord, problems pa more. Oh, yo, meron na. Sabi ko sa inyo, may mga makukonvince na ako. Lalo na sa number 3. Okay. Huwag po nating isipin na wala ng solusyon ang problema. Di naman po namin iniisip, Pastor, na ganon. Oo nga, pero the way you act, the way you think, the way you talk, and the way you worry, obvious na obvious na yun ang iyong iniisip. Ito madalas nating naitanong. Madalas natin naitanong at sa totoo lamang ay mas madaling sabihin kaysa sa i-apply, lalo na pag nandun ka na sa sitwasyon, may problema bang di kayang solusyonan ng Diyos? Pag sa dali namang sagutin, wala, Pastor, wala! Pagdating ng problema, Lord, pina-check na ang dugo, pina-check na ang ihi, pina-ultrasound na, ba't wala pa rin makita, ba't lagnat na lagnat pa rin? Diba? Napapaisip ka na eh. Binigay ko ng lahat, sinabi ko ng lahat, ginawa ko ng lahat, hindi pa rin ako pinapansin. Iisa na lamang ang problema. Ano daw? Ayaw sa iyo. Saklap naman. Awit, Pastor. Awit. Kadali naman sabihin kadaling mag-agree. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Diba? Alam niyo yung kantang yon? Walang mahirap sa Diyos. Amen! Yes! Pagdating ng problema, Lord, ang hirap nito.
sa iyo. Nakakalimutan kasi natin, walang mahirap sa Diyos. Sa Diyos. Ang kasamahan nun, walang pangit sa Diyos. Sa Diyos yun. Ano po ang problema ni Paul at Silas that time? Balikan natin yung dalawa. Natambay na eh. Ano ang problema ni Pablo at ni Silas that time? Acts chapter 16 verse 24. Receiving such orders, he threw them in the inner cell and fastened their feet in the stocks. Tagalogin ko, ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan. Kahirap tumakas doon sa kaloob-looban. Ano nga yung movie? Yung kay Sylvester Stallone? Yung inilalabas nila, ang trabaho niya ay magtakas ng mga bilanggo? Escape plan? Parang mga ganun. Talaga namang napakahihirap kung papaano ka namang itatakas yan. Alam niyo po, parang ganun yung setup nila. Nilagay sila sa pinakamahirap na takasan sa kaloob-looban. Ano pa? Inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Pastor, di alisin na lang nila. Una, nakakadena po sila. Paano nila maalis? Padalawa, mabibigat nga eh. Di ini-highlight nga mabibigat. Di ibig sabihin, di nila kayang dalawang buhatin yung. Yan ang kanilang problema. Maaaring may ilan sa atin na pinagdadaan ng problema ay tila baga inner cell. Ano ibig sabihin? Sobrang tindi. Sobrang tindi, pastor, nitong problemang ito. Talaga namang kaloob-looban na ng problema. At talagang parang wala ng takas, nakakadina pa. Nakapaltak pa ang paa. Alam niyo yung paltak? Pero tingnan po natin ang susunod na pangyayari. Acts chapter 16 verse 26. Suddenly, there was a violent earthquake which shook the prison to its foundation. At once all the doors opened and the chains fell off all the prisoners. Sa Tagalog po, babasahin ko sa inyo, walang ano-ano eh. Lumindol ng malakas at nayanig pati ang pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ng mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Wow. Alam niyo po, matindi man ang problema, isang lindol lang katapat niya. Ano ibig sabihin, pastor, pag namang problema ako sa crush ko, bigla lilindol? Hindi. Ano ibig sabihin ng pastor, pagka namang problema na ako, na pagka nasandok na ng bigas, sinakarugkog na at dahil sayad na ang vapor, brrrr, gano'n ibig sabihin nun, kakaunti ng bigas. Malalim na. Bigla lilindol? Hindi. Alam niyo po ba, sa Bible, napansin ko ito eh. Sa mga propeta po, o mga lingkod ng Diyos, na nag-request na makita nila si God, wala namang pinagpakitaan talaga si Lord ng face-to-face. Wala naman talaga. Mga padaplis-daplis lang. At isa sa napansin ko, na sign ng very presence of God sa Bible, ay kapag yung lumilindol, yung pag dumadaan daw si Lord, nalindol. Pag dumadaan ang presence ni God, nalindol, ganyan. Ano ibig sabihin dito? Ano mang hirap ng sitwasyon mo ngayon, kapatid, i-obvious at i-obvious ni Lord that God, that He is with you. Hindi na lang nga nailista siguro diyan sa Bible. Pero kung yan mas ididetalye pa, sa bagay, hindi naman nga nila makikita ng mga bantay. Kasi di kapag may mga dalaw, kakatukin nung sa mga sine, di ba? Kakatukin nung warden yung rehas. Tang, 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 tang. May dalaw ka. De La Rosa. May dalaw ka. Di lalabas naman. Ano? That time, palibasa nga hindi kita ng mga bantay kung sinong dalaw ni Paul at ni Silas. Hindi na nila na-inform. Nalaman na lang kung sinong dumalaw base sa description sa Bible ng ano ang nangyayari pag may nandun na ang presence ng God. Kumbaga, nung lumindol, kung kilala man lang, kung kunyari kilala ng mga bantay si God, lumindol, kakatukin na nung mga gwardiya si Paul at si Silas. May dalaw kayo. Sino ho? Si Lord.
Wala hindi nga nila kilala. Anong ibig ko sabihin? Kapatid, miski pa mala-inner cell yung problema mo, miski pa nakakadina na nakapaltak pa, i-obvious ni Lord, hindi ka nag-iisa. Dadalaw at dadalaw siya sa iyo. Actually, hindi dalaw ang tamang term. He is with you. God is with us. God is with us. Come on! Woo! Kaya kapag may problema na, i-obvious ni God ang power niya sa iyo. I-obvious niya. Isipin ninyo, walang katakas-takas, confident ang Romano na matindi ang kulungan nila. Bakit? Pinakaloob, madaming rehas na dadaanan, syempre yun, madaming harang, nakakadena na, nakapaltak pa, may bantay pa. Confident sila. Kumbaga parang mga kaaway, gumawa ng mga plano against us at confident silang tayo'y mapapabagsak. At anong sabi ni Lord? Isang lindol lang yan, bagsak yung mga planong yan. Kahit pa yan yung problema daw nga ay kasing kapal ng rehas at kasing tibay ng mga kadenang yan. Isang lindol lang daw yan. Kahigpit. Sino po ang dumating that time para i-rescue si Paul at si Silas? Hindi si Spider-Man, hindi si Superman, hindi si Batman, at hindi si Ant-Man. Kasi isip ninyo siya yung dumadaan sa pagitan ng mga rehas si Ant-Man. Hindi, kakainin siya ng larva. Sino po ang dumating mismo that time to rescue Paul and Silas? Si God. Kapatid, ikaw na nakikinig at na nararating ng tinig na ito, maaaring meron kang sitwasyon na nag-i-imprison sa iyo, na ikaw ay kinakadena nito at hirap na hirap ka na doon sa problemang yun, sa sitwasyong yun, at kailangan mo ng magliligtas. I tell you, si Lord mismo ang magliligtas sa iyo. I-obvious ni God ang power niya. Ang sabi ko, itong panahong ito, na talaga namang ang daming ating pinagdadaanan, sa totoo lang sa totoo lang, umamin ka man o hindi, may mga pinagdadaanan tayo ngayon. Ito po ang panahon na mas lalong i-obvious ni Lord ang pagsama niya at ang kapangyarihan niya sa iyo at sa pamilya mo. Paanong i-display ni God that He is the healer kung walang magkakasakit? Yes, we're always asking God and praying, Lord, wala pong magkasakit sa pamilya namin. Pero ba't may nagkakasakit pa rin? Takang-taka ka nga, hindi na nga inilalabas ng bahay, nagkasakit pa rin. Takang-taka ka na nga, takang-taka na. Pinabalot mo na lahat Balutan niyo po ng inyong banal na dugo, balutin niyo po ng walls of fire, ng walls of bronze, ng hedge of protection, hawakan niyo po ng inyong mighty righteous right hand. Ay, balot na Kulang na lang pabalot din ang pinagbalutan ng tuyo, pinagbalutan ng... Ay, nakakasakit pa Ito nakita ko, para i-obvious ni Lord ang power niya. Paano niya masasabit may obvious sa siya ang iyong provider kung di ka makakaranas ng kakulangan? Paano niya maipakita at mai-obvious sa iyo na hindi ka nag-iisa, sinasamahan ka niya kung di ka makakaranas na ikay nag-iisa? Come on! Kaya kapag ka po mayroong problema, humanda ka, himala na ang sunod niyan. Pag may problema na, pag may sitwasyon ng di maganda, hinihinog na po ng Diyos ang pagkakataon at sitwasyon para sa himala. Kaya pag nakakita ka ng problema, napansin mo may problema, sabihin mo, wow, Lord, mukhang may himala ka na namang ipararana sa akin. Okay, sino na ngayon na magsasabing, Lord, problema pa more? Kakaunti pa rin. Napapaisip pa rin. Okay lang yan, normal yan. Sino ba naman normal lang humingi ng maraming problema? Pastor, di ka normal, hindi man ako nahingi. Si Lord mismo ang dumating that time
Si Lord mismo ang nag-alis ng problema. God is personally involved solving their problems. And He is the same God na meron ka. The God of Paul and Silas na nag-rescue sa kanila that time is the same God na meron ka at ang pamilya mo. Ang bayang ito, ang bansang ito. Ay, mas malakas ang Diyos kaysa anumang problema. John chapter 16 verse 33. I have told you these things so that in me you may have peace. Sabi ni Jesus, sasabihin ko ang mga bagay na ito, sinasabi ko ang mga bagay na ito upang sa akin magkaroon kayo ng kapayapaan. At ano yung sinasabi niyang yon? In the world, you have trouble and suffering. But take courage, I have conquered the world. Sabi ni Jesus, sinasabi ko ang mga bagay na ito upang sa akin magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa mundong ito ay maraming pagsubok at paghihirap, pero huwag kang matakot na pagtagumpayan ko na yang lahat. Okay? Ano ibig sabihin ng napagtagumpayan ko na yang lahat? Tinalo na niya yang lahat. Wala yan sa kanya. No match sa kanya. Kahirap na namang i-claim mo na tinalo mo na lahat kung hindi pa naman talaga. Kahirap naman nung i-claim mo na hindi mo pa nagagawa yung isang bagay. Alala ko yung meron daw hong lumabas sa gabing-gabi, lumabas sa barangay, sa kalsada at naghihiyaw. Labas ng siga dito! Labas ang mga siga! Di parang ang dating ikine-claim niya siyang pinakasiga, doon naglabasan nga yung mga tunay na siga. Bakit? Kami yung mga siga dito, anong problema mo? Sabi nung nagsisisigaw, dumukot bigla sa bulsa ng papel, saka ballpen. Okay. Di tayo pala ang mga siga rito. At least alam ko, ikaw ang number 1. Ano ang pangalan mo? Bakit yan nililista mo? Kaya ko nga tinatanong ililista ko para alam ko kung sino. Di ko naman sinasabi na kung siga. May lumabas na siga, may nakaready na siya para hindi mabugbog. Siya, marami pala tayo. Siya, lilista Anong point? Kahirap i-claim ng isang bagay na hindi naman talaga ikaw yun, na hindi mo pa nagagawa. Kagaya nung nagsisiga-sigaan, yung pala may tunay na siga. Si Lord, hindi lang nang sisiga-sigaan si Lord. Hello? Tunay yan. Ang pinakabuli sa mundong ito, sa buhay na ito, sino? Ano? Death. Ang pinakabuli ay death. Ang pinaka-nantatakot sa tao ay death. Huwag mo sabihing aso. Kaya ka takot sa aso kasi ang bottom line, ayaw mo mamatay. Huwag mo sabihing daga. Huwag mo sabihing ipis. Bakit? Kasi ang bottom line nun, ayaw mo lang mamatay. Talaga, pastor, nakakamatay yung ipis? Yes. Nakita yung ipis, tumakbo na dulas. Cut. Totoo. Lahat ng fear, ang bottom line lang yan, death. Ang pinaka-bully, death. At anong ginawa ni Lord sa pinaka-bully? Pinahiya niya. Death! Sabi ni Paul, where is your sting? Death! Sabi ni Paul, nung na-reveal kay Paul, what Jesus did. Si Jesus namatay, pero tinalo niya pati kamatayan, siya'y muling nabuhay. Very confident na si Paul nung na-reveal sa kanya yon. Anong sabi ni Paul kay kamatayan, kay death? Death! Asan yabang mo? Death! Ano? Hindi mo na ako mabubuli. Pag ako'y pinahaba mo pa ang buhay, ako maglilingkod, gagamitin ko to para kay Jesus. Pag ako'y pinatay mo, di ka galing, makakasama ko na si Jesus sa langit. Walang suutan si death kay Paul. Ano sabi ni Paul? You can't see me, death. Kaya ano sabi niya? Death, where is your sting? Death, nasaan ang yabang mo? Wala ka. Ano nangyari? Nung una, si Death nambubuli sa mga tao. Ngayon, binubuli na ni Paul. Death, ano ka? Ano sabi ni Death? Walang nagawa Kasi tinalo din siya ni Lord. Hello? May sasabihin ako sa inyo. Jesus, who conquered death, is the same God who is living in you.
Ano pa sabi ng Bible? Ano pa sabi ng Bible? The same power that raises Jesus to death, from death, is the same power working in you. Ang kapangyarihang kumilos upang si Jesus ay muling mabuhay, galing sa kamatayan, ay parehong kapangyarihang kumikilos sa buhay ng lahat ng tumanggap kay Jesucristo. Come on. Yun yun. Yun yun. Kinikalibutan ako eh. Ano ibig sabihin dito? Ang ibig sabihin, if ever mayroon kang hinaharap na problema, sitwasyon na hindi maganda, humanda ka. Kasi gusto lamang ng Diyos ma-experience mo yung power na sinasabi niya within you. Yes! The problem ay ginagamit ni Lord yung problema ay ginagamit ni Lord hindi para lumiit ang tingin mo sa Diyos. Gagamitin niya yan para mas along lumaki, tumindi ang tingin mo sa Diyos. At sasabihin mo, problema ka lang, may Diyos ako. Huwag kang umastang mas malakas pa ang problema kaysa sa Diyos. Kasi ang sabi ni Lord, is there anything too hard for me? Is there anything too hard for me? Wala, di ba? Then huwag umasta as if mas malakas pa ang problema. Pagdating ni problema, na-realize mo si problema, nakita mo ang sitwasyon mo, huwag mag-alala. God is with us. Sabi ko nga sa inyo, ito yung mga bagay na mas madaling sabihin kaysa i-apply pag naririyan na, pero I pray in my heart na sa biyaya ng Diyos, pagharap natin sa problema, maalala natin ito, may apply natin ito, maging kalakasan natin. Amen? Pwede ba palakpakan natin si Jesus? Lastly, number 3, ano maganda sa problema? Ang problema ay kayang gawing pagpapala ng Diyos. Okay, sino na ngayon ang nakukonvince ko na magsabi, Lord, problema pa more. Nasabi na pag nakita nyo yung may pagpapala makukonvince ko kayo. Sinasabi na tama hula ko Okay. Ikukwento ko sa inyo. Meron pong isang tapat na empleyado na talaga namang he's doing his best para maging asset sa kanyang company. Singit ko lang ano ba? Paano mo matatawag ang sarili mo sa company pinagtatrabahuhan mo? Are you an asset? Or you are liability daw Wala akong sinasabi. Okay. Pero itong taong ito, palibasa may relasyon sa Diyos. Palibasa siya ay born again. Talaga namang doing his best. Kasi ang motto niya sa buhay do everything as if you're doing it for God and not for man. Kaya talaga namang the best ang pagtatrabahong ginagawa niya. One day, pinipilit po siya ng kanyang boss. Accountant po kasi ito Kaway-kaway sa mga accountant. Pinipilit po siya ng kanyang boss na mag-window dressing. Ano, pastor, yung window dressing? Ikadali naman nun sa akin pagkaintindi. Ganun may pipilitin pa. Ayusin lang naman pala bintana Dadamitan. Window dressing, hindi po. Para po sa harap po sa kaalaman ng lahat. Ang window dressing po, ito po ay isang damit. Hindi. Ito po ay kung saan yung accounts, mga accountant ang marunong nito saka mga financial management graduate. Dodoktorin, sa madaling salita, para lumiit ang tax, etc. Yan. Sabi ng boss, i-window dress mo yan. Para mas malaki ang magiging income natin. Para maliit lang ang tax natin. Tapos itong isang tao, i-window dress mo rin para magmukhang malaki ang sales natin sa report. Ano ang sabi nung accountant na Christian? Ayoko, sir. Ayoko. Hindi ho yan tama. Anong sabi ng boss? Sabi ng boss, you're fired. Sige, pakita mo, Bea. You're fired. Yan. Ano sabi ng boss? Hindi ho si Trump yan, baka akala nyo si Trump. You're fired. Di lulugulugong umuwi yung accountant.
Pag gumawa ka ng tama, mawawalan ka ng trabaho. Grabe. O edi, nalungkot siya. Hirap pa naman daw humanap ng bagong trabaho ngayon. Tapos ito, nangyari. Nag-apply siya, kaya lang, nag-work naman na siya, kaya lang nga, hindi ganun ka well compensated ka kumpara do sa una. Simula kasi siya uli sa simula. Parang junior accountant, ganun. Isang araw, nakita niya sa balita, napanood niya, na yung company nila, dati, ay ipinapasara ng government. At lahat ng empleyado, most especially yung mga nasa accounting division, ay kinasuhan. Dahil nakita nila na hindi pala tama yung mga idinideklara sa taxes ng government. Kaya ipinasara si company, kinasuhan yung mga boss, including the accountants. Ano ang lesson? Maaaring pangyayari sa kanya that time ay devastated siya kasi nga naman, pandemic, tapos nawalan pa siya ng work, problemang malupit. Pero yung problemang yung ginamit ni Lord para i-save siya. Kasi kung hindi siya nakapasa sa testing na yun, kung hindi siya nagka-problema that time, hindi siya nawalan ng trabaho that time, malamang kulong din siya. Ano sabi ko? Kayang gawing pagpapala ng Diyos ang problema. Ako naman naniniwala, mag-a-agree kayo rito, marami na tayong mga pinagdaan ng problema, pagsubok sa buhay, na nung dulo nakita mo, thank you Lord, pinahintulutan mo. Kasi kung hindi nagkaganyon, ay wala. Salamat na lamang po. Diba? Ang totoo, ang problema, nakakapagpasalamat tayo kay Lord pag natapos na at nakita na natin yung magandang resulta. Kaya ang hirap humingi. Lord, salamat po sa mga problemang may magandang resulta at nakita ko kagad, ma-realize ko kagad ang resulta. Parang kahirap pa rin humingi ng ganyan. Okay. Sabi nga ni Joseph the Dreamer, remember the story of Joseph the Dreamer? Eh di ayos na. Ayos na ang posisyon niya sa Egypt. Siya na ang second to the Pharaoh. Nagkaroon ng taggutom sa buong kalupaang iyon, puwera Egypt kasi may ipon sila. Kaya yung mga nearby na cities pumupunta doon para bumili ng kanilang products, especially grain, para may makain. And that time, pumunta doon yung mga kapatid niya. Alam niyo naman ang story, hindi naman masyadong masakit yung ginawa ng mga kapatid kay Joseph the Dreamer. Diba? Hindi naman masyadong masakit yun, diba? Pinagtangkaan lang naman siyang patayin. Tapos hindi naman siya pinatay kasi negosyante yung isang kuya, pinagbili na lang siya. Diba? Hindi naman masyadong masakit yung masyado mo kayong bitter. Kaya nga nung nakita daw, sabi sa Bible, diba? Nung nakita niya kanyang mga kapatid, siya'y napaiyak. Hindi sa tuwa sa galit. Kala ko nakapagpatawad na ako, hindi pa pala. Minsan ganun Alam mo nakapagpatawad ka na, pag nakita mo bigla yung kinagagalitan mo, biglang nakukutkot yung langib. Yung sugat. Pero hindi yun ang topic natin. Ang sabi niya, sige na nga, tawarin na nga yung mga yun. Wala makain. O, di tinulungan niya. Alam niyo naman ang story, At nung nag-uusap-usap na sila, humihingi ng tawad yung mga kapatid, ano ang sabi ni Joseph the Dreamer? Genesis chapter 50, verse 20. Sabi niya doon, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Yung ginawa niyo sa akin, ang talaga namang gusto niyo mangyari doon, ako'y masaktan, ako'y mapahamak. Pero, salamat na lamang sa Diyos. Yung pagpapahamak niyo sana sa akin, ginamit niya sa ikabubuti ko pa rin, dahil ako'y masarap ang buhay ngayon dito, at sa ikabubuti ng marami. Kasi imagine niyo kung hindi nakarating dito, hindi ko napayuhang paro na mag-ipon dahil magkakaroon ng taggutom, mamamatay itong bayang ito, mamamatay din kayo dahil wala kayong mabibilhan ng pagkain. Galing na lamang, Lord. Nagka-problema ako, marami ang na-bless. Alam mo, hindi lamang ikaw ang pwedeng i-bless ni Lord sa problema ang pwede mong maranasan o nararanasan mo ngayon.
kaya niya rin niyang gamitin upang maging pagpapala sa marami. Sa pamilya mo, sa bayan mo, maging sa mga karatig bayan. Bigyan ko ka ng example. Hindi ko talaga naiisipan itong live. Bakit? Isip ko lagi kasi baka ako'y ma-conscious. Self. Sabi ko sa inyo, bago kaliskisan, pupukpukin muna sa ulo eh. Matigas eh. Oh. Eh di yan, napukpok na nga, nag-pandemic. Oh. Naisipang mag-live. Bakit? Hindi makaka-attend yung iba eh. Alam mo, ano nangyari? Yung problema na naging pagpapala sa akin dahil ako tinuruan ni Lord na huwag tumingin sa sarili, mamatay sa sarili. Yaman mo kung ang iyo ganuoy nagkikikintab sa live, di praise God. Mamatay sa sarili. Oh, blessing na yon, personal blessing. Marami ang na-reach out na taga JA1 San Jose. Yung hindi maka-attend, ang naging feeding nila ng mga panahong yon live. Blessing sa family blessing. Meron pang isa. Alam niyo po ba na yung mga kamag-anak namin na nasa abroad ay nagsasabi sa amin ngayon na ang tawag sa akin, Pastor Utoy, kamag-anak eh, kami nanonood lagi ng iyong live. Kami nanonood. Nung one time, nag-birthday po yung isa, na ipag-pray ko via phone, pinatanggap po natin, di biyaya ng Diyos po na ginayon. Maraming nanonood. Maraming naabot. Ang problema, nagsimula sa problema, na ginamit ni Lord na maging personal blessing, na naging blessing ng family, na naging blessing ng marami pang tao. Kapatid, yung problema mo, mukhang pangit, ano? Pero kayang gamitin ng Diyos sa kabubuti mo, ng pamilya mo, at ng mga taong nakapaligid pa sa'yo. Galing? Sabi ni paring Rick Warren, kukunin ko itong ninang ni Elise ninong ni Elise. Ewan ko kung magre-reply. Sabi niya, every storm is a school. Every trial is a teacher. Every experience is an education. Every difficulty is for your development. Wow. I agree. Lahat yan igagamitin ng Diyos ay kabubuti natin. Alam mo, kapag may dumating na problema, hindi sasabihin ni Lord sa iyo na don't give up. Bakit? Nakakasuko naman talaga eh. Minsan nga sa sobrang hirap, hindi lang nakakasuko, nakakasuka na. Napapasok ka na sa hirap ng problema rin. Hindi nga sabihin ni Lord sa iyo don't give up kasi nga pwede kang mag-give up. Ang sasabihin ni Lord sa iyo, grow up. Grow up. Hindi niya sasabihin, don't give up. Grow up. Grow up. Hindi na makita ng tao na may posibleng magandang kahihinatnan ang problema kasi madalas nega agad. Ano ba yan? May problema na naman. Ayoko ng problema. Sasabihin mo naman doon sa ayoko ng problema. Kaya wala kang natututunan eh. Kaya hindi ka nag-grow up. Ayaw mong problema eh. Nega agad. Pero ano ba ang sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 12 and 13? Sabi ko po sa inyo, friends, when life gets really difficult, don't jump to the conclusion that God isn't on the job. Instead, be glad that you are in the very thick of what Christ experienced. This is a spiritual refining process with glory just around the corner. Ganda ng version. Ang ibig lang sabihin niyan, kung tayo man daw ay may problema, don't jump agad into conclusion na pangit ang magiging resulta. No. Ang isipin daw, sabi ng author, ang isipin daw natin, at least tayo, nararanasan natin kung ano yung naranasan ni Christ. And that is a refining process. Nire-refine ka, pinagaganda ka, pinaayos ka. At ano daw ang ending nun? With glory, just waiting, just around the corner. May maaayos, may gaganda. Basta wag ka lang agad, nega. Masabi ko, may maaayos, may gaganda.
Pagdating ng problema, basta huwag ka lang agad. Nega. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag agad nega. Tunay. Pampaganda yan. Pastor, maraming problema. Pampaganda yan. Talaga, Pastor, yung kita ko, yung kilala ko, yung madaming problema, hindi na gumaganda eh. Halata ka eh, halatang mukhang problemado eh. Nawala yung glow. Hindi naman yung glow yung nawala. Ang nawala yung peace. Ba't wala ng peace? Kasi wala sa loob yung Prince of Peace. The source of peace. Tumingin kayo ngayon dito sa church. Maniniwala kapag walang problema yung mga katabi mong yan. Pero ba't ang gaganda? Ba't nag-glow? Kumakain po ng gulay. Hindi! Hindi lang sa gulay yan. Hindi nga nakakain daw ng gulay yung isa. Ay, bakit nag-glow? Kasi God is with them. Sino po rito ang gusto ng promotion? Sino po dito gusto ng increase? Sino po gusto dito ng level up? Humingi ka ngayon kay Lord ng problema. Ayaw na nila. Okay. Alin ang mas mahal? Grapes or wine? Wine. Sinong gusto rito mas tumaas pa yung market value ng mga assets mo? Parang hindi ata ako naintindihan ha. Sino dito yung gusto mo dumami pa ang ipon mo sa bangko? May account ka ga? Sabi ko sa inyo. Nag-iipon sa tindahan. Kapatid, may nasabihin ako sa iyo, gusto mo tumaas ang value? May ka ng problema. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, mas mahal ang wine kaysa grapes. Bakit? Yung grapes, bago maging wine, yan ay inaapak-apakan. Dinudurog yan, dinudurog. Binubugbog. Pinahihirapan. Sinasaktan. At, pinalulungkot yan. Grapes, pinalulungkot. Tingnan mo yung mga pasa, sobrang lungkot niya, kulubot na. Pinalulungkot yan. Sobrang lungkot, inilalagay sa mga barel. Tapos, binuburo. Sino rito nakaranas ng maburo? Binuburo. Taon ang inaabout. Sino gusto ng problemang taon inaabout? Pagkatapos naman yan, mataas ang value mo. Hindi maintindihan ng mga nakikinig kung mag-e-amen pag hindi na parang natatakot na At pagkatapos nung taon-taong problema, biglang bubutasin si barrel. Tinusok at titikma. Taas ng value nito. Mahal ito, mahal. That, my friend, is the process. From grape to wine. Kailan tumaas ang value ni grape? No? Nung ginawang wine? Hindi. Nung dumaan sa problema. Pastor, ang tagal-tagal ko na pong naglilingkod kay Lord. Ang tagal-tagal ko naman na pong laging biyaya ng Diyos and for His glory, tapat sa Kanya. Ginagawa ko ang kalooban niya. Lagi ako nagpe-pray, lagi ako nagwo-worship. I'm doing my best to live a life that is pleasing to Him. Pero bakit ang dami ko pa rin problema? Kapatid, sasabihin ako sa iyo, pinapataas lang ni Lord ang value mo. Humanda ka sa increase. Kapatid, na may problemang kinakaharap ngayon, humanda ka sa increase, humanda ka sa promotion, humanda ka sa level up. Galing. Thank you, Lord. 2 Corinthians chapter 7, verse 9. Now I am glad, sabi ni Paul, ako'y masaya. Hindi dahil sa nahihirapan ka,
kundi dahil yung hirap na yay ginamit ng Diyos para sa ikabubuti mo. Kaya nga pag katapos mo daw dyan sa problemang yan, sa pagsubok na yan, di para ka na namang si Lyda Magtala, version 2.0. Stronger, fiercer. Di ba? I-level up ka ni God. Pag nagka-problema, believe me, may inaayos ang Diyos, gusto ka lang i-bless ni Lord. I remember, noong nasa Manila pa ako, yung kama ko, bigla na lamang nasira. At sabi ko, problema. Kasi nagsisimula pa lang nag-iipon, tapos biglang nasira yung kama. Bibili. Ano? And yes, single pa ako, ganun akong kabigat. Sira kama ko. Alam niyo yung ginawa ng Lord? Sinira pala kasi luma na daw. May nagtanim sa akin bago. Wow, sa showers. Di ba? Ano pa? Ang nag-iisa-isang naipundar ko nung ako'y nagtrabaho ng gasaglit sa Qatar, that is my laptop. I remember that. Iisa-isa, ginagamit ko sa pag-aaral, paggagawa ng teaching. Minsan bumagyo. Nag-leak sa may kisame, kaluang-luang naman ng church, talagang doon sa kisame sa tapat ng laptop ko lang tumulo. Anong higpit noon? Hindi alam mong talagang hindi naman, si Lord ang gumawa noon. Sa luwang ng hall, sa luwang ng church, doon lang talagang panag-leak sa tapat ng laptop. Hindi sira laptop. Sabi ko, siya, ayos. Ay Lord, paano po ito? Ito'y ginagamit ko po para sa inyo. Ano sabi ng Lord sa akin? Sigurado ka? Opo. Ay ba't pa na yan 2K12 mo? May pastime lang, Lord, pastime. Oo nga, sa daming time na nag-pass by. Hindi ko sinasabing masama yung mga mag-game, maglaro, o manood ng mga mapuputing, mga cute na mga singkit na nagkakakanta at nagsasayaw na hindi mo maintindihan. Hindi ko sinasabing masama yun. Kaya lamang, tingnan mo rin kung gaano karaming oras na nauubos dahil doon. Ano nangyari? Di malungkot si pastor, walang laptop. Ano talaga pastor, malungkot ka dahil walang laptop o walang 2K12? Walang 2K12. Walang laptop, nasira. Tinuruan ako ng Diyos doon. Ano napansin ko pa doon? Talagang sisirain ng Diyos aalisin ng Diyos pag hindi na nakakabuti sa iyo. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, darin naman ginagamit ko panturo ginagamit ko sa paggagawa ng preaching. Oo nga, ginagamit mo rin naman sa baitan. Puro ka na lang, gaya ng mga nilalaro mo, sa halip na ikinag-aaral ng maigi. Nag-aaral naman mo ako kung paano yung crossover na mabilis. Walang lusot kay Lord, walang lusot. Sisirain, aalisin niya kung di na nakakabuti. Ano pa nangyari? Ito nangyari, biyaya ng Diyos, may nagtanim po sa akin ng laptop. Nabigyan ako ng laptop at hanggang ngayon ginagamit ko pa. Aganda. And take note, walang 2K, walang games. Kasi, marunong ang Diyos. Sipin ninyo, kadami namang napaka-bless naman nung nagtanim sa akin. Kayang-kaya akong bigyan ng laptop na malulupit ang specs, pang gaming. Hindi, ang binigay sa akin talagang pang-aral lang. Ang specs ay hindi pwedeng pang gaming. Atuhan mong mag-install at yung robot. Ba't alam mo, pastor? Hindi ko in-installan yun, ha? Baka akala. Natuto na ako. Ayoko mabagyo na naman yung aking laptop na yun. Ay, thank you, Lord. Balikan natin si Paul at si Silas. Ano nangyari kina Paul at Silas? Pastor, sabi mo nga, nakulong, pinahirapan, pero lumindol, nakalabas sila. Yes, nakalabas sila, nakawala sila. Pero hindi sila nagkusa, pinalaya sila. Bakit? Ito nangyari. Di ba sabi doon? Lumindol, natanggal lang, nabuksan ng mga rehas, natanggal ng mga kadena, nakalaya sila. Pati yung iba pang nakakulong doon. Nung nakita po nung bantay, kaya kwento ko na lang sa inyo ha, para mabilis. Nung nakita po ng bantay, sabi ng bantay, magpapakamatay na ako. Bakit? Ang problema ito ay problema. Isipin mo nga,
Pinababantayan sa iyo, makakawala. Alala ko nung ako nagbabantay ni Papa nun ng baboy eh. Bantayan ko daw, di binantayan ko naman, bantay-bantayan. Palibasa yung mga baboy mababait, nakakabukas gaho ng pinto sa gagaling. Sinusundot na ganyan yung bukasan, may gala na eh. Problema. Imagine mo lalo yung gwardya, yung warden. Kaya nga't mga nakakulong doon yung mga notorious yun, sabi na, papakamatay na ako. Anong sabi ni Peter at ni Paul at saka ni Silas? Wag ka magpapakamatay. Wag kang mag-alala, naririnilaan kami, wala naman natakas eh. Oh. Ikaw ka naman ang malindol. Nakala mo'y mamamatay ka na doon sa ilalim, tapos hindi ka naman namatay. Ikaw ka na itatakas, pwede kayo tulala na lang. Hoy, ba't hindi ka tumakas? Tatakas. Yung mga yung nakatulala na lang doon. Sabi, huwag kang mag-alala, narito pa kami lahat. Complete attendance pa yan. Huwag kang magpapakamatay. Yung palang gwardyang yun, nakikinig din ng mga prayer at kantahan ng dalawa. Ito na, Acts chapter 16, verse 30. Sinamahan sila, pinauwi na, hinayaan ng makalabas, at tapos, nagtanong ngayon itong bantay. Sabi po doon sa verse, sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sinagot siya ni Paul. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ano ang pinakamaganda nangyari dito? Napakaganda na sa kabila ng problema, yung bantay, magpapakamatay na sana, ang nangyari, nakakilala pa kay Lord. Patay, kasi walang relasyon sa Diyos, madudublehan ng pagkamatay dahil magpapakamatay na sana, na buhay ng tunay na buhay nung tumanggap kay Jesus. Hindi ka maganda yun? Ito ang totoo. Mas madami sa atin nakakilala ng totohanan kay Jesus na nagka-problema. Hello? At marami, ang tagal nang umaaten pero hindi pa rin tinatanggap ng totohanan si Jesus na nagka-problema saka tinanggap ng totohanan si Jesus. Praise God sa problema. Sabi mo nga, praise God sa problema. Pahingi po. Dami-damihin na. Yung mas matitindi. Alam nyo, mas maganda pa ito. Napakaganda kasi nung nangyari. Hindi lamang naman kasi yun para doon sa bantay. Ito yung nangyari eh. Dahil sa problema ni Paul at Silas, nabitawan ng isang pangako. Isang pangako na hanggang ngayon, maging tayo'y nakikinabang pa. Ano ito? Basahin ko ulit. Acts 16:30-31. Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Dun pala yun. Ang isa'y makakilala, ang buong sambahay ay maliligtas. Dun pala yun. Sino rito yung pinangahawakan mo yung promise na yun kahit hindi mo naman alam kung saan sa Bible yun? Yun pala yun, dun pala yun. Nabitawan ang pangakong yun na ang isa'y makakilala, lahat ay ang pamilya ay maliligtas. Nabitawan ang pangakong yun noong nagka-problema si Paul at si Silas. Believe me, papwede na yung problema natin ngayon ay kayang gamitin ng Diyos, hindi lamang sa ikabubuti mo, sa ikabubuti ng pamilya mo, sa ikabubuti ng mga taong nakapaligid sa iyo, miski pa yung mga susunod na henerasyon ay mabebless dahil nung minsan ka nagka-problema at yung problemang yung ginamit ng Diyos sa ikabubuti. Amen? Wow! 2 Corinthians 4:17, and this will be the last verse for today. 2 Corinthians 4:17. And this small and temporary trouble we suffer will bring us a tremendous and eternal glory, much greater than the trouble. I said, much greater than the trouble. The blessing that you will receive right after this problem is
much greater than the trouble. Wow. Ang pagpapalang matatanggap mo ay higit na dakil at higit na mas matindi kaysa sa problema na kinakaharap mo. Praise God. Pwede ko bang maimbitahan ng bawat isang tumayo? Maging ang mga nasa kanilang tahanan po na nag-join sa atin ngayon via live streaming. Question. Paano natin mapananampalatayaan na ang problema ay kayang gawing pagpapala ng Diyos? Ito ang sagot dyan. Alalahanin natin na ang Diyos ay mabuti. Paano magagamit ng Diyos ang problema natin sa ikabubuti natin? Alalahanin natin na ang Diyos ay mabuti. Bakit alalahanin? Kasi alam mo na yun. Kasi alam na natin yun. Minsan nga lang, lalo pagdating ng problema, nakakalimutan natin. So, ano kailangan gawin? Alalahanin. Alalahanin. Alalahanin na ang Diyos ay mabuti. Na ang Diyos ay mabuti at ay walang planong masama, kundi lahat ay mabuti. Na ang Diyos na mabuti ay walang ibang hangad sa atin, kundi ang ating ikakabuti. Bakit ka magkakaroon ng peace kahit may problema? Kasi ang Diyos ay mabuti. Bawat kilos niya, bawat pahintulutan niya, kalakip po nito ay ang kabutihan niya. Church, anong maganda sa problema? Ang maganda sa problema ay ang Diyos na nagpahintulot nito ay Diyos na mabuti. Bakit? Imagine kung di mabuti ang Diyos na nagpahintulot ng problema. Eh di hindi sa ikabubuti natin, kundi baka sa ikasasama pa. So again, church, let's celebrate. Let's celebrate that amidst every trials, ang nagpahintulot nito ay Diyos na mabuti. And yes, gagamitin niya po ang mga ito sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. At sino yon? Tayo yon. Praise God. Woo! So today, as we end, we will celebrate God's goodness. We will celebrate God's goodness by worshiping Him, declaring that He is good. Sino nagsasabi rito ngayon na ikaw, fully convinced, fully persuaded that our God is good? Amen? Oh! Come! Let's worship God, who is so good, so good, so good. Oh, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. We worship you. We worship you. Come on. To repentance, your goodness calls me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song to my heart. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever.
good. You are good, God. You are good. Yes, you are. You Kindness forever. Your mercy is forever, forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever, forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever, forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever, forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Let me pray for you, church. Father, thank you so much for your goodness. Thank you so much for your mercy. Thank you so much for your kindness. Thank you so much, Lord, for your love. Lord, thank you for once again reminding us na meron at meron ka pa rin kayang palabasing maganda sa aming mga nararanasan na problema. Na kaya mo pa rin gamitin kahit itong mga hindi kagandang sitwasyon sa ikabubuti ng mga umiibig sa iyo. Thank you, Lord, for using trials, for using testing, para ma-reveal ang tunay na tayo ng aming mga puso. Thank you, Lord, for using trials, for using our problems, para mas lalo mo pang i-reveal, i-display, ipakita at iparana sa amin ng iyong power. And Lord, thank you, kasi naniniwala po kami that you are the God who is so good na kahit inintensyon ng kaaway na kami ay ipabagsakin sa pamamagitan ng problema, ginagamit mo pa rin yun to bless us. Thank you so much, Father. Lord, I pray na lahat po ng naaabot, nakakarinig ng tinig na ito, I am declaring in the name of Jesus, punuin niyo po ng pag-asa, punuin niyo po ng kalakasan ang puso ng mga taong may kinakaharap na problema o pagsubok sa buhay ngayon. I am praying, oh dear God, you are good. You are good, and your goodness ang hayaan mong dumaloy sa puso, sa isip, sa buhay ng bawat tao. Most especially yung may kinakaharap na problema at pagsubok ngayong di na nila maunawaan kung bakit ganun. Lord, I am declaring, reveal your goodness to us in Jesus' name. Thank you so much, Father. To you alone all the glory and honor. This we pray in Jesus' name. Amen.